Shut up and sit down. Wala nang intro-intro. Simulan na natin ang kwento. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-uusap sila, biglang tumayo itong si Anwar. "Doy, naaamoy mo ba? Napakalansa ng hangin." Wika ni Anwar kay Dodoy. "Nandito na si War." Balik na sagot ni Dodoy kay Anwar. "Nur, ang mga bata, papasukin nyo sa kwarto." Wika ni Dodoy kay Nur. "Baba, huwag kayong lalabas kahit anong mangyari." Wika ni Anwar sa tatay ni Nur. At agad din sila na nagtungo sa labas ng bahay. Paglabas nila, sumalubong sa kanila ang napaka-alinsangang hangin. Sabayan pa ng amoy ng parang nabubulok na laman ng tao. At bigla nilang narinig ang isang malakas na kalabog mula sa bubong. Medyo maliwanag ang buwan ng gabing yun, kaya naaaniyag nila ang isang figura ng tao na nakatayo sa bubungan ng bahay. At nang ibaling nila ang atensyon nila dito, bigla namang lumapag sa likuran nila ang isa na namang nilalang. At nang tignan ito ni Anwar, isang figura ng babae ang nakatayo naman sa bakuran ng bahay. Ang pagkakamali ng dalawang manggagamot nung pagkakataong iyon ay hindi nila nalagyan ng bakod ang buong kabahayan. Kaya dali-daling tumakbo si Anwar papasok ng bahay at nagsagawa ng ritual doon. Naiwan sa labas si Dodoy, at dahil nag-iisa siya, unti-unting lumapit ang nilalang sa kanya. Habang nakanganga ang mga bunganga, naaaninag ni Dodoy ang mga ngipin nito at ang mga mata nitong nanlilisik. At makikita mo ang galit dito. Agad na nagkarga si Dodoy ng sabulag gamit ang mutya niyang kung tawagin ay habon. Tumayo siya ng tuwid at hindi gumawa ng anumang pagkilos dahil ang kapangyarihan ng mutya niya ay itago ang may tangan sa lahat ng elemento sa paligid, maging sa paningin ng lahat ng may alam sa lihim na karunungan. Isa itong malakas at napakabisang pangsabulag. Nagpalingalinga ang dalawang nilalang na animo ay may hinahanap sa paligid. At nang lumabas si Anwar, nakita niya si Dodoy at ang isang aswang na halos isang dipa lang ang layo. Sumenya si Dodoy kay Anwar na huwag mag-iingay. At nang mabaling ang atensyon ng aswang kay Anwar, ito naman ang sinunggaban nila, na nagbigay ng pagkakataon kay Dodoy upang bunutin sa sisidlan
ang hawak niyang kampilan. Pagbunot niya dito, agad niyang isinunggab ito sa isa sa mga aswang, dahilan para maputol ang kamay nito. Humiyaw sa sakit ang nilalang. Pagpapayaran mo ang ginawa mo, manggagamot! At akmang tatakbo ito, agad hinabol ni Anwar ang tumatakas na aswang. At ang naiwan ay si Dodoy at ang isa pang aswang. Ngayon, nilalang, tapusin na natin ito dito. Nag-usal si Dodoy ng isang dasal na mula sa mga gabay niya. Kaparehong dasal na inusal niya doon sa kawayan. Idinura niya ito sa palad niya at inihaplos sa kampilan na noon ay medyo kalawangin. Pero matapos niya itong haplosin ng dasal, maniwala kayo o hindi, ay naging makinang ito na animoy nasisinagan ng araw. Nang dahil sa liwanag ay napatakip ng mata ang aswang nakaharap niya, na siyang nagbigay ng pagkakataon para kay Dodoy na umatake. Agad niya itong tinaga mula sa likuran, dahilan para maputol ang katawan nito at tuluyang bumagsak sa lupa. Kaagad niyang inapakan ang ulo. Katapusan mo na, nilalang. Pinagbigyan lang kita nung una, pero ngayon tatapusin na kita. Sabay tarak ng kampilang hawak niya sa liig ng aswang. Maya-maya pa, dumating si Anwar na hila-hila ang katawan ng isa pang aswang. Hindi lang pala basta-basta itong si Anwar. Malakas din pala itong antingero at manggagamot. Biruin nyo, kinaya niyang pumatay ng isang aswang. Matapos ang pangyayari at kumalma ang lahat, biglang lumabas si Nur. Doy, War, sunugin na natin yan. Suwestyon nito sa mga kaibigan. Pero pinigilan sila ni Dodoy. Huwag muna. Kailangan malaman natin at masiguro kung si Kamlon nga ito. At nung nagliwanag na, nakita ni Dudoy na nagbabalik sa anyong tao ang dalawang aswang. At laking gulat ng lahat dahil hindi ito si Kamlon at ang asawa niya. Mas bata ang itsura nito. Maya-maya lang, dumating ang tatay ni Anwar. Anong kaguluhan ito? Agad na wika ng tatay ni Anwar. Agad na nagmano si Anwar sa ama at gaya niya, lahat ng Muslim na naroroon ay nagbigay respeto dahil itinuturing pala nila itong mataas na tao. Baba, ang dalawang yan ay mga aswang. Kami ng kaibigan kong manggagamot ang pakay nito. Wika at pagpapaliwanag ni Anwar sa kanyang ama. Bigla ding lumabas ang ama ni Nur at nagbigay galang dito. Assalamualaikum, kapatid. Totoo ang sinabi ng dalawang ito. Kagabi, sila ay sumalakay dito sa aking bahay. Pagpapatunay ng ama ni Nur. Walaikum salam, kapatid. Kung ganon,
Totoo pala ang balita na nagkalat na naman sila dito sa Matiaw. Wika nito. Bago pa pala dumating si Dodoy, ay nangyayari na ito sa bayan ng Matiaw. Ang mga pagpatay at mga pag-atake sa mga inosente doon ay kadalasang ibinibintang sa mga adik na nasa lugar. Kasi ang lugar na yun ay talagang pugad ng mga adik at masasamang loob. At dahil din dito, malayang nakakapaminsala ang mga aswang sa lugar na yun. Dodoy, alam ko hindi ka taga dito at maaari kang pag-initan ng mga taga dito dahil sa pangyayari. Kaya hanggat maaari, huwag kang aalis ng bahay na ito. At asahan mo din na poprotektahan ka namin laban sa mga masasamang tangka sa'yo. Wika ng tatay ni Anwar. Salamat po, Manong. Paumanhin, ano po ba ang maaari kong itawag sa inyo? Nakayuko at pautal-utal na tanong ni Dodoy sa ama ni Anwar. Tawagin mo akong Sulaiman. Yun ang tawag sa akin ng lahat ng mga taga dito. Tugon ng tatay ni Anwar kay Dodoy. Pero baba, buhay pa si Kamlon. Hindi ko alam kung sino ang mga ito at sigurado akong ipinadala ito ni Kamlon. Ang tinutukoy ni Anwar ay ang dalawang katawan ng aswang na nag-anyong tao. Sunugin niyo na ito bago pa may makakita. Suwestyon ng tatay ni Anwar. Ang bahay nila Nur ay napapaligiran ng konkretong pader at isang bakal na gate. Kaya walang sinuman ang nakakapasok dito ng basta-basta. At bago ka pa makapasok, kailangan mo pang tumawag at kumatok sa gate na laging nakasara. At yun nga ang ginawa nila sa mga katawan. Sinunog nila ito at inilibing ang mga abo. Doy, sigurado na babalik pa si Kamlon, kaya kailangan nating maghanda. Wika ni Anwar sa kaibigan habang nagtatakip ng butas na pinagbaonan nila ng mga abo ng dalawang aswang. Alam ko, War, at sigurado ako na magiging madugo ang labanang ito. Maaari ding may madamay na mga inosente dito sa bahay nila Nur. Sagot ni Dodoy sa nag-aalalang kaibigan. Kausapin natin ang tatay mo, War. Magbuo tayo ng isang pangkat na magroronda. Mungkahin naman ni Nur na bigla na lang sumulpot mula sa likuran ng dalawa. Walang hiya ka naman, Nur. Bakit naman bigla kang sumusulpot? Gulat na tanong ni Anwar sa kaibigan, sabay batok dito. Oo nga, magandang ideya yan, Nur. Kahit minsan pala may isip ka din pala, no? Matawa-tawang sabi ni Dodoy sa kaibigan. Kakamot-kamot lang ng ulo itong si Nur. Pambihira naman, no? Sabay na nagtawanan ang tatlo. At matapos nilang ilibing ang abo, agad silang naglakad papunta sa bahay nila Anwar upang kausapin ang tatay nito. Pagdating nila sa bahay ni Anwar, ay kaagad na ibinungad nila ang plano nila sa tatay nito, na agad din namang pumayag. Pumili sila ng mga kalalakihan na handang magronda sa gabi at sinimulan nilang lagyan ng proteksyon
ang mga napili nilang kalalakihan. Tinuruan din nila kung ano ang gagawin sa oras na pakasagupa nila ang mga nilalang. At nilagyan din nila ng depensa ang bahay nila Nur kasi ang kapatid niya ay buntis. At may mga bata din sa kanila. Nanguha si Nur ng mga bagakay at itinulos sa paligid ng bahay. At pinagtali niya ito gamit ang baging ng makabuhay. Nagsaboy din sila ng asin sa buong paligid, sa bubong at sa bakuran. At nang maihanda na ang lahat, si Dodoy lumuhod sa isang puno at taimtim na nagdarasal. Ama, muli akong haharap sa isang pagsubok. Isang malakas na kaaway ang nagbabanta sa buhay ng mga inosente. Nawa ay patnubayan ninyo ako at pagkalooban ng lakas upang magampanan ang aking tungkulin bilang lingkod ninyo. Nang matapos siyang mag-usal ng dalangin sa Diyos, kinuha niya sa bulsa niya ang kanyang mutya at kinausap ito. Mutya, ilang beses mo nang pinatunayan ang kakayanan at kapangyarihan mo. Muli akong hihiling sa iyo. Pagkalooban mo ako ng karagdagang lakas para maharap ko ang kalabang nagbabanta sa kaligtasan ng lahat. Ilang segundo matapos niya itong kausapin, ay may isang nilalang na nagpakita sa harapan niya. Ang itim na nilalang na gabay ng mutya. Kasabay ng paglitaw ng nilalang na ito ay ang paglitaw din ng gabay ni Dodoy. Nagulat siya kasi iba na ang kasuotan nito. Nakabaluti na ito. Ang baluting iyon ay gawa sa kulay berdeng bakal. May hawak din itong sibat. Nagsalita ang gabay ni Dodoy. Kaibigan, asahan mo, napoproteksyonan kita. Mauuna akong mapahamak bago ka. Wika ng gabay ni Dodoy. Napangiti si Dodoy sa sinabi nito. Salamat kaibigan. At bigla namang nagsalita ang itim na nilalang. At ako, akala mo tutunganga lang ako? Maghanda ka. May ipapagawa ako sa iyo. Wika ng itim na nilalang kay Dodoy. Ano ba ang kailangan kong gawin kaibigan? Balik na tanong ni Dodoy dito. Mamaya, pagpatak ng 6:00, mag-alay ka muli ng dugo mo. Maipagkakaloob ako sa iyo. Tugon ng itim na nilalang. At hinintay ni Dodoy ang 6:00. At pagsapit nito, lumabas siya ng bahay at bumalik doon sa lugar kung saan siya nagdasal kanina. Kagaya ng dati, lumuhod siya at hiniwa ang palad niya. Ang dugo niya ay ipinatak niya sa lupa. Nanlaki ang mga mata niya dahil yung dugo ay agad na sinipsip ng lupa. At mula sa bahaging iyon kung saan pumatak ang dugo niya ay lumitaw ang itim na nilalang. May iniaabot ito sa kanya. Tanggapin mo ito at ibigkis sa bewang mo.
Iniabot sa kanya ng itim na nilalang ang isang kulay itim na lubid na animo ay gawa sa buhok at gumagalaw ito. Ang tawag sa bagay na yan ay kadlum. Buhok yan ng isang engkantadong hayop. Ang kakayahan niyan ay maaaring ihalin tulad sa kabal. Hindi ka tatablan ng anumang sangdata mula sa tao, lalo na sa kalmot at kagat ng mga elemento. Wika ng itim na nilalang kay Dodoy. Salamat kaibigan, malaking tulong ito. Matapos niyang magpasalamat, kaagad na naglaho ang itim na nilalang at bumalik si Dodoy sa bahay nila Nur. Di pa man siya pumapasok sa bahay ay sinalubong siya ni Anwar. Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo dito? Agad na tanong ng kaibigan sa kanya. War, ano ka ba? Ako to, si Dodoy. Tugon ni Dodoy kay Anwar na noon ay takang-taka. Huwag mo akong pinaglolo ko. Ang kaibigan ko ay isang manggagamot at hindi engkanto. Nagulat si Dodoy sa sinabi ng kaibigan. Kaya tinignan niya ang sarili sa bintanang salamin at nakita niya na biglang nagbago ang kulay ng mata niya at ang buhok niya na kulay itim ay biglang naging kulay puti na animo ay puro uban ito. Biglang lumabas si Nur dahil sa ingay ni Anwar. Oh, Doy, War, anong nangyayari dito, ba't ang iingay nyo? Bungad na tanong nito sa mga kaibigan. Nur, hindi si Dodoy yan. Engkanto yan, oh. Sabi ni Anwar sa kaibigan. Ano na naman bang tinira mo, War? Si Dodoy yan, oh. Kaya nag-usal ng dasal si Anwar at hinaplos sa mata ni Nur. O ano, nakikita mo na ba? Tanong ni Anwar kay Nur. Si Dodoy naman tatawa-tawa lang sa dalawa. Oo, nakikita ko na. Nakikita ko na. Na ang taas na naman ng tama mo. Ano ka ba? Si Dodoy lang yan, oh. Ang totoo, nakita din ni Nur pero alam niya na si Dodoy talaga ito. Dahil nakilala niya ang kwintas na nakasabit sa liig ni Dodoy at ang pilat na gawa ng kalmot nito sa dibdib. Naghapunan silang lahat at nang matapos, nagsimula silang magbantay. Si Dodoy nakaabang lang sa balkonahe ng bahay. Si Nur at Anwar nagpaikot-ikot sa harap at likod ng buong paligid ng bahay. At biglang tumayo si Dodoy at nagsalita. Nur, pasok, bilis! Nang marinig ito ni Nur, kaagad itong tumakbo sa loob ng bahay. Si Anwar naman, naiwan na nakatayo sa bakuran. Lumabas din si Dodoy upang harapin ang anumang paparating. At isa-isa nang nagsilapagan ang mga nilalang. Ang iba mula sa puno at ang iba bumaba mula sa kalangitan. Pero hindi sila makalapit sa bahay ni Anwar. War, magsisimula pa lang ang tunay na laban. Okay, so ayun no, ito na po yung part 3 natin. So medyo abang-abangan na lang po natin yung part 4 ano, and medyo mahaba-haba pa tong kwentuhan na to. So
Enjoy nyo muna to guys ha. Yun lang. Salamat.